Yung susunod nating topic, ano ba yon? Medyo random lang tayo. Eto, medyo random lang po tayo eh. Wala tayong pagkakasunod-sunod ngayon mga bossing eh, no? ABS-CBN, fact check. Naku, no basis daw. Walang basehan. Kasi kumakalat o ikinakalat ng mga vloggers, mga bossing, na si Vice Presidente Inday Sara Duterte at dating Presidente Rodrigo Duterte, imbitado daw po, iniimbitahan daw po ni Donald Trump ng presidente, bagong presidente ng Estados Unidos. Ay ako imbitado ako dyan. Hindi. Nasa Estados Unidos lang ho ako next week, no? Pero hindi ibig sabihin imbitado ako. ABS-CBN, fact check, no basis. Basahin muna natin ha. Walang kumpirmasyon mula sa official sources na inimbitahan si Vice Presidente Sara Duterte at dating Presidente Rodrigo Duterte sa inaugurasyon ni United States President-elect Donald Trump sa Enero 2025. Wala naman pala. Alam nyo kung bakit ginagawa ng mga DDS yan, mga kababayan? Gusto nilang pagmukain ng taong bayan na, tignan mo, lagot ka na, Bongbong Marcos, lagot ka na, Presidente. Kasi eto, mas may tiwala kay Digong, si Donald Trump. Doon nga ho sa nila, mga boss, sa grupo nila, ilan yung natanggalan ho ng US visa. Si Tobats, di ba, panahon nila, natanggalan ho ng US visa yan. Panahon din ho ni Trump yun. Si dating Pangulong Duterte. Wala yan. Diyos ko. Saan daw po galing at ano ang pinagbasihan ng mga DDS vloggers? Sabi, pinagbasihan ng ilang post ang sinabi ni dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles na kinumpirma ng kanyang source. Aba, galing kay Trixie. Na kinumpirma ng kanyang source sa Department of Foreign Affairs. Aba, may ganun. Ang imbitasyon sa mga Duterte. Kalaunan ay bumwelta ito at sinabing hindi siya ang nagkumpirma nito. Kunyari, hindi sabi sa akin nun na iniimbitahan daw Para nga naman ligtas. Para pagka nagkabukingan, hindi nga naman siya yung hindi nga naman siya yung ituturo agad. At least, may maituturo siya. Sabi ng ganito, tanungin mo kung sino yung nagsabi sa kanya. Wala din hong ituturo yan. Style lang ho yan, mga bossing. No? Style lang ho yan na, base doon sa ating source, iniimbita si dating Pangulong Duterte. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga bossing Malamang sa alamang to, malamang ito yung mga mapatawag ho sa Congress. Bale, si Trixie naman lawyer. Baka kaya niya paikot-ikutin yung sagot. Di ba? Pagka tinanong, bakit kayo nagpe-fake news? Baka kaya nilang paikot-ikutin. Sabi ni Samson Perolino, ginawa nyo naman si Trump na taga Davao, uto-uto. Correct! Hindi. Naku naman. No, yung mga iilan na lang po yung mga yan na mga uto-uto sa Davao. Karamihan mo, sinasabi, gustong subukan ho yung performance ni Carlo Nograles, mga bossing. Kaya nga ho, tinitira nila, binibira nila yung mga Nograles ngayon Di ba? Bakit? Kasi nararamdaman po nitong mga DDS, nararamdaman po ng mga Duterte, mga kababayan, na madami pong botante ang lilipat ng boto kay Carlo Nograles ho, mga boss. Bakit? Isa na din dyan yung pamumuno ni Baste. Madaming nabisto. 37 positibo doon saan ba yun? Doon sa munisipyo. Empleyado ng munisipyo. 7 o 8 kapulisan doon sa Davao, positibo. Yung sinasabing safest city sa Southeast Asia, alaws naman katotohanan pala. Yung sinasabing mayaman, ang dami, 4 na kilometro pala yung mga mahihirap dun. Yung baha, na napakatagal na nilang namumuno dyan. Pero hanggang ngayon, baha pa din. Di ba, Chi? Si Just Vincent, sabi ni Just Vincent,
Hindi ito tolerate ni Trump ang mga pinagagawa ni Duterte at mga kaibigan niya noon. Yan po ang isa sa dahilan kung bakit yung sinasabi at pinapakalat nitong mga to ay imposible ho, mga bossing. Oh, 'di ba? Kawawang Duterte, anong dahilan? Dahilang invite sila, akala nila maliligaw nila ang mga taong bayan. Wala ho. Imposible ho. No? Puro gawa-gawa na lang po ito. Puro mga kwento-kwentuhan na lang po ito. Tingnan mo yung mga vloggers nila. Oh, puro yung mga pinagsasasabi ho, puro fake news na. Tapos ano sinasabi? Bakit kami po ba ipapatawag dyan sa Congress? No? Sinisikil ninyo ang karapatan namin na mamahayag para sa taong bayan. Yung ipinapahayag ho nila, yung ipinapakalat ho nila, mga boss, puros ho kasinungalingan, puros ho fake news. O paano na ho yun? Di ho ba? Alam nyo yung patawag sa Congress? Ako hindi man lang ako kinakabahan dun eh. Kung pati ako ipatawag doon sa Congress, hindi ako kakabahan. Bakit? Kasi naman po lahat ng mga binablog natin, mga bossing, galing sa mga mainstream media. Pangalawa, wala tayong oras para gumawa ng mga fake news. Nauubos yung oras natin para kontrahin at ipaliwanag yung mga fake news na ginagawa ho nila. Di ba, Ma'am Tuwilyer Wilfrid? Doon pa lang ho, sa pag-debunk ng mga fake news, kagaya ng mga ganito, ubos na ho ang oras ng mga vloggers na sumusuporta ko ho sa gobyerno ng Pilipinas. Di ho ba? Yung kanila, so banat ngayon, eto ang ipe-fake news natin, bangag ang presidente. Pag natapos to, umiba naman tayo. Merong ORGY na ginagawa ang presidente at ang misis nito, yung nakikipagtali ko sa ibang mga partners din. Yung mga ganun ho, napakabababaw na ho nun. Ano? Napaka-imposible at halatang halata na ang maniniwala lang ho sa mga ganun, mga utu-utu ho. Sabi ni Waisa, si Banat Bay, kabado. Di na nag-upload. Wala na. Ay, naku. Ganyan ho talaga ang mangyayari. Ano po? Tayo, ipatawag tayo. Mark, ano mga binablog mo? Kayo po. Kayo po yung binablog namin. Ano sinasabi mo sa amin? Aba, humahanga po kami sa inyo. Paano ba naman ho? Nakikita namin yung mga katotohanan at nakikita namin kung saan nagmumula ang problema ng bayan. Ganun. Di ba sila? Kapag hindi nila gusto yung mga sinasabi doon sa Quadcom, pag yung mga politiko nila naiipit, nang gagalaiti ho yung mga vlogger nila. Ang sinasabi naku, etong si Benny Abante, isa to sa pinaka-corrupt na kongresista dahil nakita daw nila maganda yung relo, maganda yung mga sasakyan. Ang nakalimutan nila hindi lang naman congressman yun. Panigurado may mga negosyo yun. Di ho ba? Diyos ko, mahihina at makikitid ho kasi yung mga utak. Pag hinanapan po yan ng mga ebidensya doon sa mga pinagsasasabi nila, kunyari inisa-isa yung mga vlogs nila, mga bossing, inisa-isa, ikaw, damuho ka. Ano ang ebidensya mo dito sa pinagsasasabi mo na kinarap ko ito o kinarap ng mga politiko ito? Pag walang naipakita yan, naku, yari yan. Panigurado pagkatapos ng investigasyon, may kaso yan. Tapos ano ang sasabihin ho nila pagkatapos ng investigasyon at kinasuhan sila? Sasabihin ho nila, naku, kinasuhan ako. Iniipit nila ang karapatan kung mamahayag. Sa pagpapahayag ho, o sa mga vlogs, mga kagaya nito, mga live stream, meron ho tayong limitasyon. No? Hindi porket merong freedom of speech, banat ka na lang ng banat. May limitasyon po yan. Di ba? Just been said,